Pasalamat ta sa ato karong mga vloggers kay maisugo nilang gipost. Sa una, daghan kay mag-rally against corruption. Apil ang simbahan, kami, rally sad mi. Katong corruption ba? Yon yung ano natin, gawa natin ng reaction si Father Ubod ngayong araw na to kasi maganda yung kanyang humili. Napakaganda. Huwag niyong huwag niyong iwanan tong video na to. Panuorin niyo kay Father Ubod. Bisaya pero kung maalala ko dito, gawin nating Tagalog dito. So, sa mga Bisaya, yan. Yung sinabi ni Father Ubod, napakagandang humili yan. Nung nakarang araw ho yan. Ang sarap pag upo-upo dito, no? Kasi galing ko sa trabaho kasi kanina, init sobra. Kaya, okay. Shout out po sa ating mga subscriber dyan sa buong mundo ngayon. Labi na sa aheng mga kababayan diha sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa mga paisano diha, sa mga kaigsuunan, sa mga kaparyentihan, sa aheng mga silingan diha, sa mga kapwa kubulanon nga nag-migrate sa iba't ibang lugar, dyan sa Pilipinas, dyan dito sa ibang bansa, o mga kapwa natin OFW, mga bulanon nga nag-migrate din sa ibang mga bansa kagaya ko na nandito ho kami sa bansang Spain. Ingat po tayong lahat. Napakaganda ang ating reaction ngayon. Sabi ko, gawa natin reaction itong si Father Ubod kasi ang ganda ng kanyang mensahe ba. Naniwala siya dito sa 18 Marines. At mayroon pa siyang sinabi patungkol ho sa simbahan kung bakit ang simbahan ngayon nagbingi-bingian din. Bakit kaya? Ipasok natin yung video niya. Well, tapusin lang yung video ni Father Ubod. Karon ang atong mga brave Marines, katong 18 Marines, ang atong mga brave 13 nga karon nahimo na lang 12 kay ni bali ng usa si Chis Escudero ni bali na sa Senado. Mao'y sikat kay karon sa atong katilingban dinhi sa atong kaning kuan, og ang in short ang brave Duterte's group. Minority kay sila sa power, maunang ang gakupot sa power karon, ang great majority mao ang executive department, ang Marcos Group. Ug bisan unsay gustong buhaton sa Marcos Group, mabuhat nila. Maunang doon na gani musulti nga against sa Marcos administration. Kaso dayon, kiha dayon. Pero og dunay anomalya nga gisulti ang mga witnesses against sa kanag Duterte's group. Bisag hungihong lang, bisag gamay lang kaayong apan, ila dayon ang pick-upon nga tinuod. Pero doon na gani isulti ang mga Duterte's group against sa Marcos Group, ila din ang ingnong fake news. Nya libel dayon. Mauna na gitawag og panglutos ginamit ang gahong. Mao man aroy nahitabo kinsa maroy gipangita sa ICC o gipriso sa ICC mga Duterte's group. Tinuod ba gyud nga naa sila'y kaso? Posibleng tinuod. Pero ikumparar nimo sa mga malitang kwarta nga gidawat, nga gisulti sa atong mga 18 Marines, gisulti ni Saldico, gisulti ni Gutesa, ang mga taong na-involved aning malitang kwarta, kana lang usa, malitang kwarta, pero gamay ra na nga porsyon kanang mga napicturan nga mga malita o gisulting mga malita sa tinuod nga nawa nga kwarta sa atong nasod. Trillions ang nawa
ang kanang mga malita-malitang kwarta kung subay-subayon moabot ra kunog mga 800 billion, wa kaabot og 1 trillion. Pero ang nawa nato trillions, dili lang 1 trillion. Wa gyud mo tuo ug wa gyud mo file og kaso anhi aning mga tawhana nga natumbok nga maoy ni dawat aning mga malita. Daghan kay na sila, tanawa social media, naa na diha tanan. Pasalamat ta sa ato karong mga vloggers kay maisugo nilang gipost o sa ato sang mga nihimo sa mga hearings, maisugon sa nilang gihimo para lang yun ma-express, ma-expose unsay gustong isulti niining mga tao nga naay gustong isulti. O balanse paunta ang atong pangagamhanan karon, dili unta nila gamiton kanang mga gitawag og persecution o kanang bend the law, bending the law. Nya unsa may nakabend sa atong law karon, nganong nahiwi mang atong balaod tungod sa kwarta. Lingay mong tupad ing na di ka mahiwi sa kwarta. Di mahiwi kung naay kwarta. Ang mga balaod sa Pilipinas tulid, pero butangan gyud nimo kwarta dali kay mabawog. Tulid ko no ba atong balaod, pero butangan kwarta mabawog lang dayon. Tuo mo dili. Kana mao na. Kanang kwarta mao gina siya ang dako kaayong kontras Ginoo. Gideclare na sana ni Hesus dinhis Pilipinas. Dinhis kalibutan nga niingon siya, di gyud mo makaalagad sa duha ka agalon, di pwede ninyong alagaran ang Ginoo ug ang salapi. Ang kwarta. Muna kanang mga taong mangwarta, mabawog gid ang ilang kinabuhi. Karon lang grupo diha sa ato mga politicians, ari lang abisan sa mga pare. Ari tas mga kami sa simbahan. Sa una daghan kay magrally against corruption. Apil ang simbahan, kami rally sad mi. Katong corruption ba? Una, mao tong naka people power bitaw ta, apil mang simbahan ato against man tos corruption. Pero ang corruption ato billions pa nang gihisgutan. Karon ang corruption trillions, why nagrally? Why nagrally nga katong gasigig rallies una ba nahilom karon? Isa may magsigig rallies una, katong mga kuan. Sa na mga related diri sa mga yellow, mga liberal, mga sa tong kuan na ilabang anhing presidente Cory Aquino ba nga mga grupo. Mo to'y kusog e moralib. Hangtod gani pag-abot ni President Duterte, mag-rally pag ang ilang mga members. Magsigit to silang ingon panahon atong panahon na mag-rally. Never again, never again. Kinsa ilang inong never again? Marcos. Pag kuana, karon nga daghan kay mga reklamo against sa atong administrasyon nga Marcos gyapon Junior, wa na sila mag-rally. Asa man? Unsa kay pasabot ani? Na bend ang baruganan? Ang solid 13 sa Senado, ningon sila, di, gyud may mo solid. Tabok bitang usa. So bend, oy. Mo na karon mabawog gyud ta, basta ana ng kwarta. Hasta mga pare, tan-aw niyo nako dinhi, sige kung bawog-bawog. Posible. Posible ay. Butangi ko no diri mga pila kamalita. Natog mabawog ba? Ano sa palagay ninyo? Ang pari kasi na to, ito yung isa o nag-iisa na hinahangaan ko talaga. Yung mga sinasabi niya sa homily, totoo ho yun.
napakagandang humili ni Father Ubod, di ba? O, doon sa maalala ko lang, yung 18 Marines, kung bakit ba sila pa ang nagsalita, sila pa yung hindi paniniwalaan. At ito daw ang administrasyon ngayon, kapag nagsalita ka, kaagad-agad, kiha ka, o ibig sabihin, kasuhan ka. Pero kapag nagsalita, o kapag may nagbanggit dito sa mga Duterte, kahit kunting-kunti lang, ay talagang sinisimot ba? Parang ano na, yan pala ha, yan pala yung ano nito mga Duterte na to. Tapos ang sinabi niya dito sa simbahan, di ba? Na nung panahon sa martial law noon, yung tatay nito, tapos ang nagrarally noon, kasali itong simbahan, inamin niya, di ba? Kami sa simbahan nagrarally. Pero ngayon nagtaka na siya na bakit itong simbahan parang hindi na nakikita itong nangyari ngayon sa korupsyon. Kasi oo nga naman, noong mga rally, noong mga EDSA na ilang EDSA na tayo, korupsyon lahat yun eh. Ang nangyari nun, korupsyon lahat yun ang dahilan nun. Tapos itong nangyari ngayon sa kay Bongbong Marcos, ang mga simbahan hindi na talaga nagsalita. Wala na silang rally. Nagrarally man, pero doon sila sa Duterte kay VP Sara, na hindi man si Sara ang presidente. So si Father Ubod nakaramdam, nakita niya na may mali itong gobyerno talaga ngayon. Ito lang nagustuhan ko itong pare na to, kasi balansi naman ho talaga to siya eh. At least ang kanyang sinasabi dyan sa homily, patungkol ho sa Diyos, patungkol ho sa mga tao dyan sa simbahan, ini-educate niya ba ang mga tao na nangyari ngayon. Ano lang ha, practical na talaga tayo ngayon. Ang nangyari ngayon, dapat ang mga pare na nakaintindi sa sitwasyon natin ngayon, dapat i-share niya sa mga simbahan. Di kagaya ba ng iba dyan na pilit nga, sabi nga niya, bending the law. Ang pinaparinggan ni Father Ubod nito, etong si Erwin Tulfo, Chis Escudero na lumipat sa kabila, Bongbong Marcos, ang dami niya ng dito, pinatamaan niya dito sa kanyang humili. At ako'y na dito na sabi ko, kailan nga pala ang simbahan talaga matututo sa mga nangyari ngayon sa korupsyon talaga? Bakit noon, nung panahon ni Cardinal Sin, noong sinabi ni Cardinal Sin na, sige, lalabas tayo sa ang simbahan, lalabas kami sa simbahan mga madre. Ito si Bongbong Marcos, kung ito si Cardinal Sin pa ito na nakataon ngayon, ligwak na to. Sigurado to. Ang problema kasi ngayon sa mga simbahan, si Father Ubod, muntik-muntik ka na magsabi. Pero alam niya na may mga kapwa dyan, na mga pare, mga kapwa nila nag-alagad sa batas, alagad sa simbahan, nakatanggap ng malita. Kanina di lang niya mabanggit eh. Di niya mabanggit. Si di ba? Si Flavi nga nakatanggap nga O sino pa sa mga obispo, mga kardinal dyan, Father Ubod. Banggitin mo na, Father Ubod, para mayari yung mga yan sa ginagamit kasi ang simbahan eh. Ito ang tapang na pare ito ha. Ang tapang talaga niya na nagsalita tungkol sa gobyerno ngayon. Wala siyang kinatakutan dito kung kasuhan man siya o anuhin sa simbahan. Yung iba nga dyan itong Flavi na to alam naman natin kung anong ginagawa nun. Ano ni Flavi, anong background niya. Ito pa kaya siya? Ang background nito, napakagaling nito. Nung hindi pa to nagpare, isa pala tong CPA. Nagtrabaho to sa bangko, sa land bank. Yun ang sabi niya. So alam niya ang nangyari ngayon. Imagine nyo, trillion ang pera ngayon ang nawala sa gobyerno. Pinaghati-hatian itong mga hayupak na yan na sa gobyerno ngayon. Tapos ang mga tao ngayon hindi pa rin naniniwala, ang nila, Bongbong Marcos pa din. Ayan na nga. Trillion nga
ating pera na pinaghati-hatian dyan sa mga congressman, mga senador? Kapag nagsalita ka naman ngayon, kasuhan. Kasuhan ka o kaya takutin ka. Yan naman ang ano ni Bongbong Marcos ngayon. Ito mo mga vlogger. Ilang mga vlogger ngayon na may mga kaso. Ilan ang mga tao ngayon na kapag nagsalita against sa gobyerno, kakasuhan ka, dadamputin ka na lang. Martial law na talaga, no? Hindi ko naabutan yung martial law, pero yung base na rin sa mga kwento noon sa mga ano, nakaabot nun. Ganito daw eh. Hindi ka makapagsalita laban sa gobyerno kasi damputin ka na lang. Tapos itong ano ni Father Ubod kapag mga Duterte ang bilis nila maka-action dito sa mga Duterte na ano, itong nasa gobyerno na to. Oh. Kitang-kita naman talaga eh. Maraming salamat Father Ubod sa yung hindi ka talaga nagsawa. Taon na rin ang inyong pinaglalaban na sana pagbago din ang simbahan na yan. Na alam naman namin din na ang mga simbahan ngayon nakatanggap din naman talaga ng ano, ng mga pera kasi yung trilyon na yan, ilang trilyon ang nawala ng pera. Di saan niya napunta? Binayad yan sa mga media, binayad sa simbahan para hindi makagalaw, binayad yan sa mga social media na ginagamit ni Bongbong Marcos. Sa kanyang mga tauhan ho dyan, yung mga sekretary niya, mga Armed Forces of the Philippines, doon ho yan. Malita-malita nga eh. Pati nga si Father Ubod naniwala dyan sa mga lita eh. Naniwala sa 18 Marines si Father Ubod. Tapos itong kabila, itong kay Gatchalian, puro sabihin na lang sinungaling daw. Ay nako Pilipinas. Ang hirap talaga.